Yo, what's up mga pare ko? Panibagong araw, panibagong video tayo ngayon. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin yung ating mga mooring line at yung ating mga tagline. So kapag sinabi nating mooring line o tagline, ito yung mga lubid na ginagamit natin sa barko sa paghihila at saka pagkakabit nito sa ating mga bollard. So ngayon, ang pinakapaksa nito mga pare ko ay kung paano ito gawin, yung ating eye splicing mga pare ko. At kung interesado kayo sa video na ito, huwag niyong kalimutang mag-like and mag-subscribe sa channel na ito. So ayan mga pare ko, para mas madali nating maintindihan at para mas madali nating ma-demonstrate ang paggawa ng ating eye splicing, ay gagamit lang muna tayo ng maliit na lubid para mas madali natin itong maidugtong sa kaniyang sarili. So pinakamadaling technique nito mga pare ko, para hindi kayo mahirapan, ay hiwalay nyo muna yung tatlong lubid at talagyan natin ng electrical tape para hindi sila magkabuhol-buhol sa may dulo. At ganun lang din mga pare ko, pag ginawa na natin ito sa ating pinaka-tagline, ay syempre tatalian din natin ang kanyang dulo para mas madali natin itong may pasok kapag sinimulan na natin ang ating eye splicing. So sa puntong ito mga pare ko, ay atin lang itong tatapusin para mamaya-maya ay masimulan na natin ang demonstration tungkol sa paggawa ng eye splicing. So itong gagawin natin mga pare ko, ito ay basic lamang kung sakaling magkaroon tayo ng emergency repair o kung biglang naputol yung ating tagline, at least mayroon tayong idea kung paano ito kakabit o kung paano natin ito idugtong ulit para mabuo natin itong ating splicing na ito. At sa puntong ito mga pare ko, ay pagmasdanin yung mabuti kung paano ko inihiwalay, bahala na kayo dyan pare ko, kayo nang umintindi kung paano ko ito ihiniwalay yung tatlong lubid. At para masimulan na natin mga pare ko, ay syempre hahanap kayo ng isang mata dito kung saan natin ipapasok yung ating pinakagitna sa tatlong mayroong electrical tape mga pare ko. So kunyari dito natin ito nahanap, so yung pinakagitna natin yung ating ipapasok sa ating unang mata mga pare ko. At kapag naipasok na natin mga pare ko, ay syempre ipipwesto lang natin siya kung ano nga ba ang susunod na gagawin natin. So kasunod mga pare ko, ipapunta tayo ng counterclockwise, syempre pakaliwa yan. Ang diskarte dito mga pare ko ay syempre mag-a-add 1 ka. So ibig sabihin, yung pagpasok mo ay lalagpasan mo ng isa at doon mo na ipapasok sa pangalawa mga pare ko. So ngayon titisahin lang natin siya ng konti yung ating naipasok para naman mahanapan natin ng pwesto kung saan nga bang linya o yung saang pangalawang lubid ipapasok natin yung ating pangatlo kung saan may kulang. So dito napansin natin na sa bahaging ito walang lubid, so automatic na yan, ating pangatlong lubid ay dyan na natin ipapasok mga parikoy para magkaroon na siya ng eye splicing na itsura. Kapag ka nagkaroon na ng pwesto yung tatlong may electrical tape na lubid natin mga parikoy, ibig sabihin madali na itong i-continue o mas madali na natin itong ipagpatuloy dahil mag-a-add 1 na lang tayo dito hanggang sa matapos yung ating eye splicing. So ngayon titisahin lang natin siya ng paisa-isa para makita na talaga natin yung ang kanyang resulta ng ating eye splicing. Kapag nakuha nyo na yung ganitong itsura mga parikoy, ay pwede na kayong magsimula kahit saan man sa tatlong ito. So kunyari ito yung sisimulan natin, so mag-a-add 1 lang tayo, kakaligtaan natin yung isa at dito natin siya ipapasok sa may pangalawa. At ang procedure na ito mga pare ko ay paulit-ulit lamang hanggang kung gaano nga ba kahaba ang gusto nyong pag-i-splicing para naman mas matibay yung ginawa ninyong eye splicing mga pare ko. So dito sa pangalawa ganun din, kakaligtaan yung isa at doon natin siya ipapasok para maging maganda naman yung ating paggagawa ng eye splicing. Kasi pag hindi mo to na-follow yung add 1 natin, ay papangit yung ang inyong gawa at siguradong hindi ito matibay. So automatic na pare ko, yung panghuli natin ay dito na siya kasi mag-add 1 lang tayo. So papasok natin siya dito ngayon. So kapag naipasok na natin yung tatlo mga pare ko, huwag niyong kalimutan na tisahin yung bawat isa nila kapag tatlo na yung nakalusot. Huwag niyo munang tisahin pag paisa-isa lang muna kasi mahirapan kayong ipasok yung nahuli. So kapag ganito na nakatuloy na yung tatlo, ay pwede nyo na itong tisahin. So eto nang kinalabasan ng ating example mga pare ko, total example lang naman ito. So ganyan, nakatatlong lusot lang tayo, no?
Pero kung sa tagline natin ito gagawin, syempre aabot tayo ng mga 5 sigurong lusot para mas matibay talaga yung ating pag-i-splicing. So hanggang dito na lang ako mga parekoy, naway marami kayong natutunan sa video na ito, at huwag niyong kalimutang mag-subscribe dahil sa susunod na video ay gagawa tayo ng short splice at saka yung back splice mga parekoy. Salamat sa inyo.